1990 timeline. Sa panahong ito, bagaman simple lang ang buhay at hindi pa ganoon kamoderno ang lahat. Wala pang Android, walang touchscreen, walang flat screen. Bagaman sa panahon namang ito ay ang pag-usbong naman ng mas buhay na pop culture sa ating bansa. Sa larangan ng teknolohiya, sa musika, at sa pinilakang tabing. Dahil mas lalo tayong nakaka-adapt sa mga kanluraning impluensya, lalong-lalo na pagdating sa entertainment. Sa taong ito, ang Pangulo ng ating bansa ay si dating Pangulong Cory Aquino. Pangalawang Pangulo naman si Salvador Laurel. Si Jovito Salonga naman ang nakaupo bilang Pangulo ng Senado. Si Ramon Mitra bilang House Speaker at si Marcelo Fernan bilang Chief Justice. At ang bansa ay pang-8 Congress sa mga sandaling iyon. Pagpasok ng 1990 ay naroon pa rin ang aftermath ng katatapos lang na coup attempt na pinamumunuan ni Gringo Honasan at ng RAM kasama ang iba pang mga Marcos loyalists laban sa pamunuan ni Pangulong Cory Aquino. At sa taon ding ito ay patuloy ang pagkakaroon ng mga peace treaty sa rebelding grupong CPLA ng Cordillera na pinamumunuan ni Father Conrado Balueg, kung saan ay bahagi pa nga ng peace talk na ito ang hiling ng CAR o ng Cordillera Administrative Region na magkaroon na sila ng otonomiya. Ang Cordillera Administrative Region ay binubuo ng mga probinsya ng Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga-Apayao, Mountain Province at Baguio. Hinihiling nila ang otonomiya para sa higit na pamamahala at pagbibigay ng karapatan sa mga mamamayang katutubo ng rehiyon, nang sa ganun ay lalong mapangalagaan ang kanilang kultura at ang lupang tahanan. At yun na nga, bilang bahagi ng 1986 Sipat Peace Accord sa pagitan ng gobyerno at ng CPLA, ay isinagawa ang Cordillera Autonomy Plebiscite noong 1990. Bagaman matapos ang botohan, ay hindi rin naman pumabor sa mga nagsusulong ng otonomiya ang naging resulta, dahilan para sila ay madismaya, lalong-lalo na ang mga CPLA. Pagpasok ng bagong taon, January 9, 1990, ang Metro Manila Commission na binuo ng dating Pangulong Marcos Sr. ay pinalitan ni Pangulong Cory at ginawa niya itong Metro Manila Authority. At itong si Jomar Binay ang unang naging chairman nito. At 1994 na lang nang muling balitan ng pangalan nito at ginawang Metro Manila Development Authority, kung saan ang mayor naman si Prosper Oreta ng Malabon. Ang naging chairman naman sa ilalim naman ni Pangulong Ramos. January 10 naman nang maganap ang 1990 PBA draft, kung saan ang naging first overall pick ay itong si Peter Apit Howe mula sa University of San Jose, Recoletos. Ayon sa ilang mga sport analysts, ay sa kabila ng husay nitong si Apit at galing sa shooting, ay hindi ito masyadong nagamit ng Presto Tivoli, ang team na kumuha sa kanya. Ito ay dahil sa season na iyon, ang kapalitan niya ay walang iba kundi ang The Trigger Man na si Alan Kaidik, na mas babad syempre. At ang hinirang pang Rookie of the Year ng season na iyon ay ang second round first pick na si Gerald Esplana. Nakakampi rin naman niya sa Presto. Naging maiksi lamang ang paglalaro nitong si Apit sa PBA, kung saan naglaro lamang siya hanggang 1994 sa mga kupunan ng Presto at sa Santa Lucia. January 12 naman nang magbukas ang Robinson's Galleria Ortigas. Isa itong 5 palapag na shopping mall at masabi na rin na naging landmark sa EDSA na merong mahigit 400 na mga shops, dining outlets, entertainment facilities at kung ano-ano pa. At syempre meron bang makakalimot na nakilala ang mall na ito dahil sa isang urban legend na meron daw ditong naninirahan na isang half snake half human na nilalang na nang tumagal ay lumabas na paninira lamang pala. Sa larangan naman ng entertainment, noong January 18, 1990 ay pinalabas naman sa mga sinehan ang version ni Alice Dixon ng Jezebel, kung saan ay kasama niyang bumida dito itong si Richard Gomez bilang Edward at si Carmina Villaruel naman bilang Batang Jezebel. Pagpasok ng Pebrero ay inabangan ng maraming Pilipino ang isang matinding laban sa larangan ng boxing. Bagaman ito isang international fight, ay maraming mga kababayan natin ang nanood ng laban na ito. Ito ay ang heavyweight bout sa pagitan ng Mike Tyson at Buster Douglas. Ginanap ito sa Tokyo Dome kung saan tinalo nitong si Douglas si Tyson via 10 round knockout. Kung saan sinasabi pa nga na isang labang ito sa naging inspirasyon sa pag-usbong ng boxing career ng ating pambansang kamao, Manny Pacquiao.
Sa kabila naman ng patuloy na kaguluhan sa Mindanao, ay dinaos naman ng ARMM ang kanilang kauna-unahang eleksyon noong February 12, 1990, kung saan bumoto dito ang mga mamamayan mula sa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi at Marawi. Bumoto sila ng mga kinatawan sa Regional Legislative Assembly, Regional Governor at Regional Vice Governor, kung saan ang nanalong governor ay itong si Zacaria Candao at Vice Governor naman itong si Benjamin Loong. At February 27 naman ay pinanganak naman ang isa rin sa mga nagbigay sa atin ng karangalan sa larangan naman ng pageantry. Ito ay walang iba kundi ang Miss World na si Megan Yang. At sa kaparehong araw, February 27, 1990, ay inaresto naman itong si Juan Ponce Enrile dahil sa pagkaka-involved niya daw sa coup attempt noong December 1989. Matapos niyang dalhin sa NBI ay tinransfer siya sa Camp Karingal at dito siya pansamantalang ikinulong. Bagaman nakapagpiyansa naman siya makalipas ang 1 linggo at na-dismiss din ang kaso laban sa kanya pagdating ng buwan ng Hunyo. Pagpasok naman ng buwan ng March 1 nang ipagdiwang ng GMA Network ang kanilang 40 years sa broadcasting. March 4 naman ang pumutok sa mga balita ang naganap na Hotel Delfino siege, kung saan ang suspendidong Cagayan Governor na si Rodolfo Aguinaldo ay kinubkob ang Hotel Delfino kasama ang kanyang mga taga-suporta. At dito sa Hotel Delfino ay naroon naman itong si Brigadier General Oscar Florendo na aaresto naman sa kanya. Ito ay sa mga kasong pagpatay at rebellion na nakaugnay din sa 1989 coup d'etat attempt. Pero sa kasamaang palad ay napatay itong si General Florendo nang magpang-abot ang tropa niya o ang mga militar nga ng gobyerno at ang grupo nitong si Rodolfo Aguinaldo. Matapos ang kaguluhan, sinasabing nasa 12 ang binawian ng buhay at nakatakas naman itong si Aguinaldo kasama pa ang ilan niyang mga taga-suporta at sinasabing nagtago sila sa kabundukan. March 15 ay umere naman sa New Vision 9 o sa Channel 9 ang sitcom na Body and Soul, kung saan ay bumida itong sina Eric Hison bilang Body at si Redford White naman bilang Sol. Ang seryeng ito ay tumagal hanggang 1994, pero dahil sa kasikatan nito ay nagawa din ito ng pelikula noong bandang 1992 na Body and Soul, sine ito. March 23 naman nang ma-release ang album na Kahit Minsan Lang ng singer na si Lilette, kung saan ay nakapaloob dito ang kantang Kahit Bata Pa Ako. At March 28 ay naitala naman itong si Michael Jordan ang pinakamataas niyang puntos sa kabuuan ng kanyang basketball career, kung saan siya ay umiscore ng 69 points sa overtime game laban sa Cavaliers. Pagpasok naman ng buwan ng April 1, nang mapanood ng mga Pilipino kung paano tinalo nitong si Ultimate Warrior, itong si Hulk Hogan sa WrestleMania 6 WWF Heavyweight title na ginanap sa Toronto Skydome. At pagpasok naman ng buwan ng May 13, 2 American servicemen ang tinambangan ng mga sinasabing rebelde o mga NPA. Ito ay sa Angeles, Pampanga, paglabas nila ng kanilang hotel na tinutuluyan. Ayon sa ulat, ito ay sina Airman John Raven, 21 years old, at si James Green, 22 years old, na sinasabing mula sa US Air Force. Walang nakaalam kung sino ang salarin at wala rin namang umako nito. Bagaman ayon sa mga kapulisan at mga militar, ang may kagagawan nga daw nito ay ang mga komunistang NPA. At May 23 naman, nang hinirang naman na national artist itong si Francisco Arcellana ni dating Pangulong Cory sa larangan ng literature na ang sumunod na buwan sa kalahatian ng taon. Dahil nga sa mga sinasabing banta ng mga komunistang NPA, ay nag-aalisan naman ng bansa ang 261 US Peace Corps volunteer. At sa bonding ito ng June ay nilaunch ni Og Alcacid ang kanyang album na may pangalan ding Og Alcacid, kung saan ay nakapaloob dito ang ilan yung mga sikat na kanta, tulad ng Nandito Ako, Sa Kanya, at Dito Sa Puso Ko. Sumikat kasi itong si Og Alcacid sa bandang katapusan ng dekada 80 at sa pagpasok ng dekada 90, kaya naman patok na patok sa mga masa ang mga nagagawa niyang kanta. June 2022 naman, sinasabing pumasok sa bansa ang pinakaunang bagyo ng taong 1990, ang Bagyong Bising, na agad namang sunundan ng Bagyong Klaring noong June 25. June 28 naman ay pinalabas sa mga sinehan ang pelikulang Ayaw Matulog ng Gabi
na pinagbidahan itong si Rudy Fernandez at Lorna Tolentino na idinirect naman itong si Carlo J. Caparas. Pagpasok naman ng buwan ng July 2, ay pinawalang sala naman si dating First Lady Imelda Marcos sa Korte ng Amerika sa mga kasong racketeering at fraud. Ito ay dahil sa mga akusasyon sa kanya raw mga pag-i-invest sa Amerika gamit ang pera ng ating bansa. July 10 naman nang i-launch ang programang Inside Story ng ABS-CBN, kung saan ang naging host nito ay si Loren Legarda, na pinalatan din naman nila Julius Babaw at ng iba pang mga anchor ng ABS-CBN dahil sa pagtakbo niyang senador. July 16 naman nang maganap ang isa sa pinakatumatak sa kasaysayan ng Pilipinas, ang 7.8 magnitude Luzon earthquake, 4:26 PM ng hapon nang magsimulang yumanig ang lupa, kung saan ang epicenter nito ay malapit sa bayan ng Rizal, sa Nueva Ecija. Sa lakas ng pagyanig ay maraming mga infrastruktura ang agad nagtumbahan at marami ring binawian ng buhay na sinasabing umabot ng halos 1,700. Mahigit 3,000 naman ang naging sugatan at mahigit 700 naman ang nawawala. Sinasabing umabot ng 12 billion pesos ang kabuuang naging pinsala ng lindol sa ating bansa. Kabilang sa mga napuruhan ay ang syudad ng Tarlac, Cabanatuan, Pangasinan, Dagupan, La Union at ang Baguio. Kung saan dito nga sa Baguio ay gumuho ang ilang mga building kabilang ang hotels, factories at ang mga government at university buildings. Nagsara din ng Cannon Road dahil nagkaroon ng mga landslide. At ang isa nga sa mga tumatak na gumuhong gusali sa Baguio ay ang Hyatt Terraces Baguio Hotel, kung saan nasa 80 ang sinasabing binawian ng buhay dito. Dahil sa pangyayaring ito, ang napakalakas ngang lindol ay pinag-aralang maigi na i-develop ang mas mainam na paraan ng pagtatayo ng mga infrastruktura sa ating bansa. July 30 naman, nang ipagdiwang ng TVJ ang kanilang 11th anniversary, ang 11th anniversary ng Itbulaga. Buwan naman ng August nang inintroduce naman itong si Francis M. ang kanyang album na Yo, kung saan ay nakapaloob dito ang ilang mga kanta tulad ng Cold Summer Nights at Mga Kababayan. Ang album na ito ni Francis M. ay ang sinasabing unang commercially released Filipino rap album. Sa bonding ito ng Agosto ay dumaan din sa ating bansa ang dalawa pang bagyo. Ang bagyong Gading noong August 17 at ang bagyong Lilang noong August 26. At muli pa rin itong sinundan ng bagyo pagpasok naman ng buwan ng Setyembre, nang pumasok naman sa ating bansa ang bagyong Loleng noong September 7. Sinasabing ito ay tumama sa Babuyan Group of Islands. At sumunod pa ang bagyong Miding noong September 15. At sa araw ding iyon, September 15, ay nagtapos naman ang programang 6 O'Clock News ng IBC 13. Ang palabas ay pinagbidahan nitong sina Jaime Fabregas, Cesc Quesada, Manny Castañeda, Rene Requestas at marami pang iba. Ito ay sa direksyon ni Marilu Diaz Abaya. September 28 naman, 16 na militar ang nakonvict at nasentensya ng life imprisonment dahil sa kanilang pagkaka-involve sa pagpaslang kay dating senador na si Ninoy Aquino. At sa pagpasok naman ng buwan ng Oktubre ay isang rebelyon na naman ang bumungad sa Administrasyong Aquino, ang Mindanao Revolt. Pinasimulan nito ni Colonel Alexander Noble na isang Philippine Army at konektado din daw sa 1989 coup attempt laban sa gobyerno. Kasama ang ilang mga Mindanawon ay kinubkob nila ang dalawang military garrison sa Cagayan de Oro at sa Butuan. At dito ay pinaroklama niya ang kalayaan ng Federal Republic of Mindanao. At hinahangad nila na paalisin sa pwesto itong si Pangulong Aquino. Kaya nga lang ay nabigo itong sina Noble dahil hindi naman sapat ang kanilang puwersa laban sa mga militar. Kaya naman napilitan na lamang silang sumuko. At ang rebelyong ito ay ang sinasabing pinakahuling rebelyon laban sa Administrasyong Aquino hanggang sa magtapos ang termino noong 1992. Sa bonding ito sinasabing umere ang mga programang Estudyante Blues sa PTV4 at ang Viva Drama Specials. At sinasabing dito rin sa buwang ito umere ang pinakahuling episode ng programang Takeshi Castle na isang nakakatawa at sikat na programa sa Japan na sisikat din sa ating bansa. Nagtapos din sa buwang ito ang gananap na Asian Games kung saan ay lumahok ang ating bansa
At tayo ay umabot sa rank number 13 na merong isang ginto sa larangan ng boxing mula kay Roberto Halnais, 2 silver at 7 bronze. Sinasabing makasaysayan pa ang Asian Games na ito sa larangan ng basketball. Ito ay dahil first time na magpadala ng ating bansa sa kompetisyon na ito na puro PBA player lahat. Ito ay dahil sa pagbabago rin ng rules at ng format ng SEA Games at ng FIBA. Pagpasok naman ng buwan ng Nobyembre ay ang pagpasok din ng isang super typhoon sa ating bansa, ang Bagyong Ruping. Pumasok ito sa ating bansa noong November 12 kung saan ito ay tumama sa Kabisayaan, sa Cebu at sa Bacolod. Sinasabing ang Bagyong Ruping ang pinakamalakas na bagyo mula pa noong 1981, patapos ang Bagyong Irma at 1987 naman sa Bagyong Nina. Sa lakas nito ay maraming nasira ang mga ari-arian na umabot ng mahigit $400 million. At umabot naman sa 800 ang binawian ng buhay. Sa kabila ng sakuna ay sumilay naman ng liwanag nang i-launch naman itong si Jose Marichan ang kanyang album na Christmas in Our Hearts noong November 17. Ito ay sa ilalim ng Universal Records. Nakapaloob dito ang kantang Christmas in Our Hearts na kinanta nitong si Jose Marichan at ng kanyang anak na si Lisa Chan na nagustuhan ng masa. Noong panahon yun ay wala pang mga MP3, Spotify. Kaya naman napakalakas talagang kumita ng mga kanta dahil nga sa marami ang bumibili ng mga album. Ang Christmas in Our Hearts ay ang isa sa pinakamalaki ang kinita sa kasaysayan ng Philippine music, kung saan ay na-certify pa nga ito bilang double diamond ng Philippine Association of the Records Industry. At nang sumunod na buwan naman, December, ay nalabas din itong si Jose Marichan ng isa pa niyang kanta, ang A Perfect Christmas. November 28 naman, na ipinalabas naman sa mga sinehan ang pelikulang Alias Pogi na pinagbidahan naman ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. At sumunod na araw ay naipalabas din sa takilya ang pelikulang Biktima ni Sharon Cuneta, kung saan ay kasama niya naman dito si Christopher De Leon, at ang pelikula ay idinirect ng badikang direktor na si Lino Broca. Pagpasok naman ng December, sa buwang ito, December 8, ay nagbukas ang nightclub na Club Dread na naging isa sa mga kanlungan ng mga nagpapasimulang mga banda sa panahong iyon, tulad ng Eraserheads at ng Parokya. Ang nightclub ay tinawag din Club Dread Timog at sumikat nga ito dahil sa mga alternative band na nagpe-perform dito. Halos lahat yata ng bandang 90s ay nakatungtong sa kanilang entablado, pero muli itong naman sa kabila ng kasikatan ay nagsara ito noong bandang 1993. Hanggang mid-1998. December 20 naman nang itanghal na PBA MVP itong si Alan Kaydik matapos ang 1990 season ng Liga. Nag-champion naman sa first conference ang Formula Shell, ang Presto Tivoli naman sa All Filipino at ang Pure Foods Hotdog sa third conference. December 25 kasabay na araw ng Kapaskuhan ay ang pagpapalabas ng mga pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival. Kabilang ang mga pelikulang Ama, Bakit Mo Ko Pinabayaan? Andrea, Paano Ba Maging Isang Ina? Baril Ko Ang Uusig, Espadang Patpat, Tumakbo Ka Hanggang May Lupa, at ang Shake, Rattle and Roll, Part 2. Nagwagi bilang Best Picture ang Andrea, Paano Ba Maging Isang Ina? Best Actor naman itong si Dolphy sa Espadang Patpat. At Best Actress naman si Nora Honor sa Andrea, Paano Ba Maging Isang Ina? Hating gabi ng December 31 ay muli nagabang ang mga Pilipino ng taong 1991. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pagbalik sa ilang mga kaganapan sa taong 1990. Muli nyo sana akong samahan sa pag-aalaala naman sa taong 1991, ang paglikas ng mga kano sa Clark Air Base dahil na rin sa napipintong pagputok ng Mount Pinatubo at ang mismong pagputok nga ng Mount Pinatubo, ang pagbubukas ng SM Mega Mall, pagpapasimula ng programang Maalaala Mo Kaya at abangan ng susunod na kabanata. Muli maraming salamat sa inyong mga paos, sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari ka na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para makasunod ka sa mga darating na araw sa mga susunod nating pag-uusapan. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye bye.